special number po niyan. Hanggang nakapagbibigay sa atin po ng pag-asa. Amen po ba? Ganda po ng awit po ng ito pong magkakapatid, the Tulpo Brothers. The Loud Brothers, ang Panginoon ng aking pastor, hindi ako makangailangan. Amen? Can open our Bible in Revelation chapter 2. Muli po tayo mag-aaral po ng salita po ng Diyos. Revelation chapter 2 in verse number 7. Revelation chapter 2 and verse number 7. Say amen po pag nakita na po ang ating pong verse. Okay, basahin po natin po sabay-sabay. Revelation chapter 2 and verse number 7. Ready? Read. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. And also verse number 11. Ready, read. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Also verse number 29. Ready, read. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. And also chapter 3 and verse number 6. Chapter 3 and verse number 6. Ready? Read. He that an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Amen? So sa marami pong mga talatang ito natin pong nabasa, talaga pong pinagdidiinan po ng Biblia na kung sino man ay may pakinig, siya ay makinig. At also verse number 22. Chapter 3 and verse number 22. Ready? Read. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Shall we pray? Heavenly Father, muli po Lord, minsan pa marami pong salamat Panginoon sa inyo pong mabungang gawain po dito po sa Santa Cruz hanggang po sa lupan. Maraming po salamat po Lord naman sa mga nagsusuko po ng buhay. Maraming salamat po sa mga naglilingkod po sa inyo. Maraming salamat din po Lord naman sa aming pong pastor na patuloy niyo po Panginoon naman hinagin po kami upang kami Panginoon Diyos na makilumago po sa pananampalataya. Ngayon pong gabi ito Panginoon, nawa po rin naman niyo pong salita na siyang magbigay po sa amin po ng inspirasyon at tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin po na makatanggap Panginoong Diyos ng inyong pong mga salita. Kung meron ka po Diyos nakita, tulungan karumihan, kasalanan po sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami Panginoong Diyos. Salamat po na sa inyong pong kabutihan. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ating pong mensahe sa ating pong basic pag-aaral po ngayon, may pinamagandang, He that an ear, let him hear. Amen? Sapagkat sa ating pong introduction, hindi po lahat ng may pakinig ay nakikinig. Tama po ba? Ulitin po natin. Hindi lahat po kasi ng may pakinig ay nakikinig. Sapagkat hearing is different from listening. Amen po ba? Maaaring meron kang naririnig pero hindi mo naman pinapakinggan. YP, tayo ba ay nakikinig? Amen po ba? Mga anak, tayo ba ay nakikinig unang-una sa salita ng Diyos? At nakikinig din pa tayo sa payang ating mga magulang? Amen? Because hearing is different from listening. Maaaring ngayon, nakikinig ka, pero may pagkakataon hindi mo naman pinapakinggan. Pero what does it mean kung ang sino man ay may pakinig ay makinig? The Bible says, sa ating pakikinig, it takes attention. Amen? It takes attention at interesado po tayo na makinig, lalo higit po sa pangangaral po ng Word of God. Amen po ba? At once na tayo po ay nakikinig, pinapahalagahan po natin yung ating pong napapakinggan sapagkat sa ating pong napapakinggan, napapabuti ang ating pong buhay. Amen? Nasa tuwing na kapag mangangaral po ang ating pong mahal na pastor, at talagang nakita naman natin what the Bible says, huwag na tayong magreklamo. Ano sabi ng Bible? He that an ear, let him hear. Sapagkat in our verses, it addresses to the 7 churches in Revelation. Amen? Kaya nga po, kung tayo ay may pakinig, tayo po ay makinig. Tayo po ngayon, Catholic Bible Baptist Church ay naririto upang makinig po ng Word of God. Amen po ba? Kaya nga sa tuwing na tayo po ay sumasamba, every Sunday morning, every
atensyon sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. Kaya yung Sabado pa lamang, inihanda na po ng ating mga sarili, natutungo tayo sa bahay sambahan ng Panginoon sa darating ng linggo, sapagat alam po natin po espesyal at alam po natin kakatagpuin po natin ang ating Panginoon. Kaya nga sa atin po mga kapatid sa Panginoon, isinasabi mo muna ang iyong iniisip. Amen po ba? Sapagat kapag isang bagay, totoo naman, lahat, tanungin po natin ang bawat isa. Minsan nga ang bata para sabihin mo, kabataan ay stress. Wow, di ba? Pero, kaya nga po, isang tabi muna natin ang iyong iniisip. Amen? Ituon po natin ang ating pakinig sa salita po ng Diyos. Because in Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen po ba? Kaya nga tayo po ay naligtas sapagat ating napakinggan ang salita po ng Diyos. Before we get saved, tayo po ay walang napakinggan. Noon, dahil alipin po tayo ng tradisyon, alipin po tayo ng relihiyon, pero wala tayo pong naririnig po ng salita po ng Diyos. Aminin po natin kung ano sisinte. Amen po ba? Kaya nga po na meron po ako nakausap na sabi po sa akin, Brother Marvin, alam mo ba, na hindi kami gumagamit ng Bible. Ang ginagamit namin sa aming relihiyon, yung pasyon, yung rosaryo, lahat naman yan nanggaling sa Biblia. Yun ang kanya sinabi ko sa akin. Lahat naman yan, nanggaling sa Biblia. Pero ang tugon ko naman sa kanya, Nanay, kung ang pasyon po at rosaryo at rubina po ay galing sa Biblia, bakit hindi na lang Biblia natin gamitin? Amen? Sapagat itinuro sa atin po ng salita po ng Diyos, yung pasyon, yung rosaryo, yung pabasa ay gawa lamang ng tao. That's not the word of God, it is tradition. Amen? Kaya nga po itinuturo sa atin po ng Biblia that he that an ear, let him hear. Kaya nga lagi po tayo in-instruct ng ating mahal na pastor. Sa church, huwag ka magsa-cellphone. Sa church, ituon mo sapagkat baka ito yung huling Sunday mo na makinig po ng Word of God. Amen po ba? Sapagkat hindi natin alam yung buhay po natin. Pero salamat sa Panginoon, praise God, isang araw, napakinggan po natin po ang salita po ng Diyos na tayo po ay nakinig ng ating Panginoong Kristo. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay at nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. And praise God, the Bible dictates that our sins forgiven. Amen? Yung ating mga kasalanan ay napatawad na. And we have eternal life and become the family of God. Sapagat dati po tayo po anak ng Diablo. Amen? Sa John chapter 8 and verse number 44. But thanks be to God. Amen? Praise God. The Bible dictates that our sins forgiven and we have eternal life and become the family of God nang tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pero ngayon ikaw ay ligtas na at alam mo na ngayon kung saan ka patutungo. Tingnan po natin po sa John chapter 5 and verse number 24. Ano po? Ngayon ikaw ay ligtas na at alam mo na kung saan ka patutungo. The Bible says in John chapter 5 and verse number 24, sinasabi po ng Biblia sa John chapter 5 and verse number 24, ano po? Ready? Read. Verily, verily, I say unto you, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin hath everlasting life. Amen? Yan ang pangako ng Diyos. Sa mga nakinig ng salita ng Diyos na nampalataya sa ating Panginoong Kristo, ay may buhay na wala hanggan at hindi siya papasok, siya not come into condemnation, but is passed from death unto life. Amen? Kaya mula sa impyerno patungo sa langit. Amen? Mula sa impyerno patungo sa langit, mula kay Satanas patungo sa Diyos. Amen? It is not the religion that gives us eternal life. Amen? Ang hindi po religion ang mapagbibigay po ng buhay na walang hanggan, kundi ang ating Panginoong Kristo po lamang. Yeah, it's not the religion that gives us eternal life. It is not baptism that gives us forgiveness. Hindi sapagat ang isang tao po ay nabautismuhan ay makakapagtango siya ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Amen? Hindi ang bautismo po na magpapatawad ng ating mga kasalanan. And it is not association that take us to heaven. Kaya nga sa atin po, hindi sapagat kaanib ka ng baptist, ikaw ay ligtas na. Kasi po may nagtuturo, di ba? May nagtuturo na umanib ka lang sa aming religion, maliligtas ka na. No. Ang salvation po, it is personal by faith in Christ Jesus alone. It is not association that take us to heaven. But the Bible says it's only the person of Jesus Christ in John chapter 14 and verse number 6. Amen? Sabi po ng Bible says, ang daan, ang katotohanan at ang buhay, wala pong makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ng ating Panginoong
Yeso Cristo. And thanks God for His church. Salamat po sa Panginoon sa Calvary Bible Baptist Church. We requires every member to have their own Bible. Amen po ba? Nagpapasalamat po ba tayo sa Panginoon na meron tayong Word of God ngayon na sarili mo pa? Amen? Thanks God for His church. We requires every member to have their own Bible. Sapagat sa dati pong simbahan, wala po tayo. Kahit nga pare, wala eh. Amen? Sa ibang simbahan po, ministro lang po ang may hawak ng Bible. Yung iba naman, pasuko lang. Pero ang kagandahan po sa atin, sa biyaya po ng Panginoon, ang kagandahan po na meron kang sariling Biblia, nababasa mo na, sinusulat mo na, napapakinggan mo pa. Amen ba? Kaya salamat po sa Panginoon, meron po tayong Word of God, that the Bible, ito po ipinipreach po ng ating pong pastor, sapagat ito po whole counsel of God. Ang katanungan po, kanino dapat tayo makinig? At sino po ang dapat nating pakinggan? Amen? Unang-una, makinig po tayo sa ating pong pastor. Sapagkat kanya po ipinapangaral ang whole counsel of God. Maraming mga kabataan po napapariwara ang buhay at mga Kristiyano po ay lumalayo po sa church sapagkat hindi po sila nakikinig po sa counsel ng pastor at sa counsel po ng salita po ng Diyos. Kaya po dapat po tayo makinig. At sinong dapat natin pakinggan? Unang-una, the pastor. Pangalawa po, ang Biblia. Pangatlo, yung spiritual men and women. May mga tatay tayo, may mga nanay tayo dito sa church, may mga kuya tayo dito sa church, na talaga naman hindi naman tayo ipapahamak nila kapag tayo bigyan ng counsel sa kanila. Yung sabi ko naman, Psalm chapter 1 and verse number 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Amen? Mga kabataan, mas matimbang pa sa atin na kapag ikaw ay sinasabihan ng iyong kaibigan, mas matimbang pa ba yung payo ng iyong kaibigan kasi sa iyong mga magulang, sana wag naman. Amen? Yung payo ng ating mga magulang, ito talaga, sapagat sila meron na sila, kumbaga sa well experienced na sila. Amen? Bibigyan po natin po ng timbang, lalo hindi po yung payo ng ating po mga magulang. Kaya nga sa ating po mga anak, huwag na sana po dumating po sa pagkakataon na sagutin po natin ang ating mga magulang. Makinig po tayo. Kaya ako sa ating pong outline, bakit maraming pong mga Kristiyano ay hindi lumalago po sa pananampalataya at hindi po nananatili pong stagnant po yung pananampalataya? Number one, because when we come to church and after listening, we forget it. Ito pala yung unang bagay. Kung bakit maraming mga Kristiyano pala ay hindi pala sa lumalago spiritually at nag-stagnant yung kanilang pananampalataya because when we come to listen, papunta po ng church and after listening, we forget it. Totoo naman, kapag hindi natin po itinabo sa puso po yung salita po ng Diyos, nanakawin po yan ng kaaway. Kaya talagin po natin pag tinanong natin ating kapatid sa Panginoon, bro, anong mensahe ng ating pastor ng last Sunday? Kaya Marvin, nasa Bible naman yun. Di ba? Pero yung chismis, ano pa natin Pero sabi po ng Bible, thy word have I hid in my heart upang tayo po hindi magkasala sa Panginoon. Kaya when we come to church, ihahanda po natin po yung ating po mga puso. Amen? The Word of God is much more important than anything else of this world. I-absorb po natin po yung salita po ng Diyos sa ating po mga puso. And the best place for the Word of God is not the bookshelf, but the best place for the Word of God is in our hearts. Amen? Sabi nga po ng DLTV, wherever you are, wherever you go, we are there. Sabi ng DLTV. Pero kapag ikaw ay may salita po ng Diyos na baon-baon sa iyong puso, ano mong mangyari? Amen? Mapagtatagumpayan po natin ang gawa po ng kaaway. Ano po? And number two, bakit maraming mga Kristiyano po ay hindi lumalabas sa pananampalataya, nag-start na ng faith? Because we don't receive the message. Ito po yung malapot. Because we don't receive the message as the Word of God, but as the Word of men. Ano po? Yung ipinapangaral po ng ating pong pastor, yung ipinapangaral po ng mga ngaral po sa unahan, hindi lamang po sariling opinion o sariling haka-haka, o yung sarili lamang po idea o sarili pong prinsipyo, but the Word of God. Amen? Kaya number 2 po natin kung bakit pala mga Kristiyano po na hindi lumalabas sa pananampalataya, sapagkat akala nila, because we don't receive the message as the Word of God, but as the Word of men. Tingnan po natin, 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13. 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13. 1
1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13. The Bible says, "For this cause also thank we God without ceasing." Sapagkat ano po? Bakit nagpapasalamat po sa Apostol Pablo? Sapagkat when you receive the word of God, matapos yung matanggap ang salita po ng Diyos, which you heard of us na napakinggan ninyo, ye receive it not as the word of man. Amen? Yung ating po napakinggan po na salita po ng Diyos, hindi po yan hindi po yan mawawala ng kabuluhan. But as it is in truth. The Word of God. Ano po yung katotohanan? Sabi ko ng Bible. The Word of God, which effectually worketh also in you that believe. Amen? Sapagkat the Word of God is quick and powerful than any two-edged sword. Kaya nga po, ipinapangaral po ang salita po ng Diyos, makinig po tayo. Amen? Because the pastor is just a proclaimer of the Word of God. When the pastor says, obey your parent, obey. Kasi yung sinasabi ko ng Bible eh. Amen? Sabi ko ng Bible, children, obey your parents in the Lord because this is right. At kapag tayo po sumunod sa ating po mga magulang at hindi po natin sila dinilis-obey at lagi po natin po siya ino-honor at i-respect, kahit sabihin nga, totoo po ito. Mga kabataan, sana naman kahit man dumating sa pagkakataon na kahit ito ay nasa papiro, huwag tayo sasagot sa ating mga magulang. Amen? Kasi when you disobey your parents, it is a sin. Amen? Sapagkat kapag hinidisobey natin ang ating mga magulang, tayo po ay nagkakasala. Yan sabi ko ng Biblia eh. Sapagkat sabi ng Bible, Matthew chapter 5, verse number 16, that let your light so shine before men that he may share good works and glory for your Father which is in heaven. At sinabi ko ng Biblia, abstain from all appearance of evil. Appearance pa lang, naiwan pa natin. Amen? And number 3, Number 3, bakit maraming mga Kristiyano po ay hindi lumalago at naging-stagnant po yung kanilang pananampalataya? Because number 3, because we receive only the preaching that pleases us. Ito po yung pangatlong bagay pala na malungkot. Because we receive only the preaching that pleases us. Ang gusto lamang po yung kanyang mapakinggan. Ang gusto niya lamang puro prosperity, ang gusto niya lamang po puro blessing. Pero kapag itinuturo na ng mga ngaral po yung kasalanan, siya tinatamaan na. Kapag itinuturo na ng mga ngaral po yung about sa judgment, pag sabi naman ng Bible, rebuke is better than secret love. Amen? Because we receive only the preaching that pleases us. Tingnan po natin, 2 Timothy chapter 4 and verse number 3. Nasalaw, ito yung huwag makita po sa atin, na yung gusto lamang po natin kung mapakinggan, kundi yung ano yung atin pong kailangan. Amen? 2 Timothy chapter 4 and verse number 3. Kaya talagang blessed po tayo sa Calvary Bible Baptist Church. Sa tuwi na po na tumatayo po ating pumahal na pastor, talaga ng mga nakikita po natin. Amen? Lumalag po tayo spiritually. 2 Timothy chapter 4 verse number 3. Sapagkat tayo nasa huling araw na, sabi ko ng Bible, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Amen? Darating talaga ang panahon hindi nila titiisin po yung magaling na aral, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Kaya sa akin po, ang preaching para sa akin yan. Amen? Hindi tayo iilag. Ang preaching para sa akin yan. Kaya ako na Sabado pa lang, inihandaan natin ang ating mga sarili, tayo pinananalangin na sa Panginoon, kausapin po ako. Panginoon Diyos, ano mangyari? Makikinig po ako ng word of God. Tingnan mo natin the pastor stand behind the pulpit, representing heaven, representing Jesus Christ. Amen? And holding the word of God, the Bible says, sapagkat mahal tayo ng Diyos, kapag tayo ay tinatamaan, salamat sa Panginoon. Kapag tayo ay tinatama, mahal tayo ng Diyos. Makinig lamang po tayo. Amen? Sapagkat ipinipreach po ng ating pong pastor, yung whole counsel of God, makinig lamang po tayo. At panghuling bagay, number 4, because we want hear something new. Dito na po iyan lalabas. Nasa kakala nila, sa katagalan po nila ng mga mananampalataya, 5 years, 10 years na, parang gusto ko naman mapakinggan yung bago. Meron po bang bago? Wala. There is nothing new in the Bible. Amen? Lagi natin yung laging sinasabi sa atin po ng ating pong pastor, if it is new, it is not true. If it is true,
is not new. Amen? Hindi sapagat bago sa ating pandinig, tama po yun. Ano ang ating po sukatan? Ang sukatan po natin ay salita ng Diyos. Tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 2 and verse 1 to number 5. 1 Corinthians 2 verse 1 to number 5 sa ating pumuling talata. 1 Corinthians 2 verses 1 to number 5. Because we want here something new. Pinapaalalahan po tayo po ng Biblia, ano po? The Bible is not only a written word. This is a living word. Amen? The Bible is not only a written word. This is a living word. Buhay po ang salita po ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to number 5. Ano sabi po ng Bible po? And I, si Pablo po nagkasalita po dito sa Church of Corinthians, and I, brethren, when I came to you, yung napunta po sa Apostle Pablo po sa Corinth Church, came not with excellency of speech. Amen? Hindi siya napunta lang po para sa maganda po niyang pananalita, or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Kaya sinabi niya po verse number 4, and my speech and my preaching was not enticing words of man's wisdom. Kaya pag tayo po nasa church, hindi tayo po pipilitin o hindi yung gusto lamang po natin kung ating mapakinggan. Kundi yung ating pong kailangan. Hindi po enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Bakit po? Sa verse number 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen? O kaya we come to church, we come to church, we're not looking for new. We come to church, we're looking for the Word of God. Amen? Tayo po pupunta po ng church, alam po natin, makakapangalimuli tayo ng salita ng Diyos. Kaya sana po, sa hapon pong ito, sa ating conclusion, James chapter 1 and verse number 22. Matapos mong mapakinggan ang salita po ng Diyos, James chapter 1 and verse number 22. Ano sabi po ng Biblia? James chapter 1 and verse number 22. Basahin po natin sabay-sabay. Dito po tayo magtatapos. James chapter 1 and verse number 22. Matapos po natin mapakinggan ang salita po ng Diyos. Matapos po natin kung i-absorb ang salita po ng Diyos. In James chapter 1 and verse number 22, dito po tayo mag-e-end sa verse number 22. Ready? Read. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. His promise
Salamat po sa mga mensahe po na ating po napakinggan ngayong araw. He that hath an ear, let him hear. Bakit po? Darating ang panahon na yung ating napapakinggan, hindi na natin kayang gawin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay may kakayanan po tayo na gawin yung ating narinig. Kaya, hanggat kaya pa nating sundin, gawin po natin ang ating pong naririnig. No? Kanina naman po sa Lumban, ang preaching of ni Brother Jason, a blessed life. No? Blessed life. Kaninang umaga, Abraham or Lot. Ngayon po kasi magsulat ng preaching ng mga naririnig ko. Ang sabi kanina, sino ka ba? Si Abraham ka ba o si Lot? No? Ikaw ba ay spiritual o carnal? Hindi pwedeng gitna. No? Pag gitna, carnal yun. Diba? Kaya kung ikaw ay Lot, hindi pa katapusan. Pwede kang bumalik. Ano? Pagiging spiritual. No, pwede kang mag-confess. Kaya ngayon, sisikapin ko po na maikli lang po ito, Luke chapter 16. Basahin po natin yung isang verse lang po. Luke 16, verse 23. Luke 16, verse 23, sabay-sabay po tayo. Ready, read. And in hell, lift up his eyes, being in torments, and see Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Ay pinalangin, Panginoon Diyos, sa aming Ama, muli po, Panginoon, kayo pa aming pinasasalamatan sa mga bagay na na-accomplish nyo, Panginoon, at sa paggamit nyo po sa amin bilang kasangkapan lamang. Salamat po sa buong linggo, at salamat, Panginoon, ginawat po aming pastor, maging sa lugar po ng Pampanga, Panginoon. Ingatan po sa pag-uwi, Panginoon. At muli, kami po yung miling ng iyong biyaya at habag, Panginoon. Muli, ihanda mo ang aming puso sa pakikinig. Wala pong maging kahadlangan, Panginoon. Matanggap namin ang iyong simpleng mensahe, Panginoon. Gamitin niyo lamang ako, Panginoon. Ako po yung mahina, sa iyong pag-umasa. Pamindalagan sa pangalan ni Jesus. Amen. No, so, ang title po na ating pong mensahe, Hell. Hell. The place we escape from. Ito yung lugar kung saan ikaw at ako ay nakatakas. No? Kung ikaw ay ligtas, ikaw ka na ng langit, nasa iyo na ang kaligtasan, tinanggap mo na si Jesus bilang iyong tagapagligtas, naaalala mo na mayroong isang pagkakataon sa buhay mo, may nagturo sa iyo ng Bible, sinabing ikay makasalanan, at yung kasalanan mong yan, ay hindi ka ikaw mismo ay hindi mo kayang bayaran. No? Kaya pag sinasabi po natin sa ating tinuturuan, ang lahat ay nagkasala. No? Nililinaw natin na ang ibig sabihin nun, ibig sabihin, dahil makasalanan ka, ma'am, sir, wala kang pwedeng gawin para matakpan mo yung sarili mong kasalanan. Kahit umanib ka pa sa lahat ng relihiyon, kahit kayo magpabautismo, pabinyag, magkawang gawa, ang tingin pa rin sa iyo ng Diyos sa isang makasalanan. Wala kang pwedeng gawin. No, kaya kailangan mo ng tagapagligtas. Kasi hindi mo nga kaya ligtas ang sarili mo no? At nung moment na yun, na ikaw ay kinunbik ng banal na Espiritu, tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. No? Kaya sabi nga kanina sa Lumban nasa Bible ba yun? Na dapat mong tanggapin si Jesus na tagapagligtas? Nasa Bible ba yung tanggapin si Jesus na tagapagligtas? No? Anong verse daw yun? No? Yun nga kung salitang Jesus, ang ibig sabihin yun, Savior na yun. Diba? Hindi naman literal talaga sinabi na tanggapin mo si Jesus na tagapagligtas. Pero alam po, no, ng mga Hebreo, alam nila, yung Jesus, Savior yun No? Na pag tinanggap mo siya, pinanampalatayanan mo si Jesus,
tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. No? So kaya, ngayong hapon, ngayong gabi, ano po, kung ikaw ay ligtas na, tingnan ka na, sure ka, 100%, makikita po natin ngayon, kung ano po yung na-experience ng isang tao napunta sa hell. No? Kung ano mga naranasan niya. Ano? Alam niyo po, mga kapatid, marami pong tao ang hindi naniniwala sa impyerno. Kapag po Sabado tayo po lumalabas, marami po tayong nakakasabay. Nakapayong sila lagi. Ano? Umaraw, umulan, kahit hindi naman maaraw at hindi maulan, may payong sila. Sila po ay naniniwalang walang impyerno. Aliwas at aliwas po sa tinuturo po natin. Kasabay natin sila hindi naniniwala, tayo naniniwala. Kaya kapag nauna silang magturo, at tayo yung pangalawa, negative tayo. Kasi sila walang, langit lang eh. Yung langit nila, ito na rin yung earth. No? Kaya nakalulungkot, no? Sila pa yung, di ba? Sila pa yung nandoon lagi. No? Alam natin yung kanila pong founder, si Charles Taze Russell. No? Yung kanila pong founder, siya po kasi, tinuruan po ng isang pastor, nung bata pa, sila'y sumisimba. At every time daw po na siya nakakarinig ng pangangaral ng hell, natatakot siya. Kaya paglaki, nung siya'y lumaki, siya ay nagkaroon ng vision na sabi niya, magtatayo ako ng religion na hindi naniniwala sa hell. Kaya nagkaroon po ng JW. Diba? At ganoon din po yung SDA, Seventh-day Adventist. Sila rin po ay hindi naniniwala sa hell. No? Sila po ay naniniwala sa tinatawag na eternal soul sleep. Na pag ang tao po ay hindi naniniwala sa Diyos, siya po ay mamamatay at yung kanyang kaluluwa ay matutulog habang buhay. No? At yun naman pong mga Romano, sila naman po, naniniwala naman po sa hell. Pero dinagdagan naman nila. No? Meron naman silang purgatorio. At alam natin, sa Biblia, ay ibig sabihin po silang purgatorio, pinipiga yung kasalanan, pinupurga. Alam po natin na sa Bible, sa Hebrews 1:3, ang nag-purge ng kasalanan, hindi purgatorio si Kristo. No? Kaya, naniniwala sila sa hell, oo, pero dinadagdagan po nila. No? At yun naman po mga non-denominational, mga born again, mga ganyan, sila na po yung naniniwala na God is love. Dahil God is love, hindi niya magagawang dalhin ang tao sa impyerno. Pero hindi nila naunawaan, God is love talaga. Kaya nga si Jesus namatay kasi may impyerno. No? So kaya ito pong simpleng pangyayaring ito po hindi parable, ito po yung actual na nangyari. Ito po yung example sa atin kung ano ba ang impyerno. No? Kasi mga kapatid, kung hindi po totoo ang hell, hindi rin po totoo ang Bible. Kasi nasa Bible yung hell eh. Kung hindi totoo ang Bible, hindi rin totoo ang langit. Kung hindi totoo ang langit, hindi rin totoong ligtas tayo. No? Pero salamat po sa Panginoon, ang Bible ay totoo. Hindi dahil sinabi ko. Hindi rin dahil sinabi ni Pastor. Ang Bible ay totoo kasi yung Bible mismo, pinatototohanan niya yung sarili niya. No? Bakit po? Napakaraming human writer ng Bible. Ano po? Pero hindi sila, makita niyo po 66 books, 40 plus writers, halos hindi magkakakilala sila, magkakaibang panahon, pero iisa tema nila, si Jesus. Ano? Paano po nangyari yun? Magkakaibang panahon, magkakaibang tao, nagsulat ng 66 books, ang tema si Kristo. Ibig sabihin, itong Biblia po, hindi po pagkaraniwan ito. No? Ilang libong taon na pang pilit po, binubura sa mundo ang Biblia, ang daming taong sumunog ng Bible, pero ito pa rin po ang number 1 best-selling book sa buong mundo. No? Kaya salamat eh. Kasi minsan
minsan naiisip po natin, kung paano, wari, nagpapalpitit ka, niisip mo, parang mamamatay na ako Pag kaya talaga namatay ako, diretso kaya talaga akong langit. Diba, minsan naisip mo kung paano ngayon na yun. Minsan nagdadoubt kayo, parang hindi. Parang totoo kaya talaga, pagtapos ng aking huling hininga, talaga kayong pagmulat ko na sa langit kaya talaga ako. No? Ano pangahawakan mo? Yung Bible No? Kasi sabi ng Bible yung Bible na yun, siya mismo, pinatototohanan niya yung sarili niya. Ang napakaraming prophecy, lahat po isa-isang natutupad, walang sablay. No? Yung pong Red Sea, kanila pong ini-excavate ngayon. Nakakita po nila yung mga buto ng kabayo. No? At yung mga gulong po ng karwari, nakikita nila. No? Ibig nakita mo, totoo talaga yung mga accounts ng Bible. No? Kaya, makikita mo, salamat sa Panginoon, hindi totoo ang Bible dahil sinasabi ng mga pastor. Totoo ang Bible kasi pinatunayan niya ang sarili niya. No? Kapag mayroon kang nakita kahit isang error sa Bible, lahat yan, huwag mo nang paniwalaan. No? Pero wala po tayo makitang error sa Bible. Maaaring kala mo mali kasi hindi mo na unawaan. Diba? Pero hindi porket hindi mo na unawaan, mali na agad. Opo. Kaya ngayon po, tingnan natin, ano ba itong hell? Tayo pinaniniwalang totoo ito. No? Ayon sa Biblia. Where is hell? Sabi ng Isaiah 49, hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming. No, nasa ilalim, nasa core ng earth. Ang sabi po ng Isaiah, what is hell naman? Ano ang hell? It is a place of torment, pagdurusa, walang katapusan. Pag napunta ka sa hell, walang time out Tuloy-tuloy yung pagdurusa doon. No? It is a place of total darkness. Eternal fire. Apoy na hindi namamatay. No? Meron pong undying worms. Ay yun po yung mga description No? Talaga pong lunos-lunos po yung magiging sitwasyon ng isang taong mapupunta sa impyerno. Talaga po. No? Minsan po, parang ang soul meaning, akala mo mababaw na bagay. Pero hindi mo alam, ang dala-dala mo yung kaligtasan mula din sa hell na yun. No? Kaya po ang tanong, kung totoo ang hell, meron na bang taong napunta doon? Yun po yung Luke 16. Ang sabi po, verse 19, sana po ngayong gabi, habang binabasa po natin to, mabilisan po ito, ilagay mo yung sarili mo sa lugar ng rich man. Ilagay mo yung sarili mo sa lugar ng mayaman. Ang sabi po dito sa verse 19, there was a certain rich man. Di na-imagine mo, mayaman ka. Di masaya, di ba po? There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously. Masarap ang kanyang kinakain every day. Pero verse 20, meron namang mahirap. Tulubi, there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores, and designed to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. So may mayaman, may mahirap. Verse 22, and it came to pass that the beggar died. Namatay yung mahirap, at namatay din po yung mayaman. Sabi dito, the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Verse 23, pagkalibing niya, pagkamatay niya, nung rich man, sabi ng verse 23, and in hell, he lifted up his eyes, being in torments, and see Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Makita niyo po sa verse 23, in hell he lifted up his eyes. Ibig sabihin, gising siya. Gising. Kung mapupunta ka sa impyerno ngayong gabi ito, pagmulat ng mata mo, conscious ka doon. Gising ka, hindi ka nananaginip, no?
Hindi ka nangangarap, gising ka. Kung paano gising ka ngayon, gising ka rin doon. At sabi diyan, being in torments, ibig sabihin, nakakaramdam ka. Hindi, nahihirapan siya eh. Tormented siya. Ibig sabihin, nakakaramdam siya. Nung nandoon siya. At ano po mong sabi? And see, ibig sabihin, nakakakita. Buhay ka doon. Talagang conscious ka, nakikita mo ang nangyayari sa'yo, nakikita mo yung mga uod, nakikita mo yung apoy, nakikita mo yung mga kasama mo na natulog sa rin doon. Nakikita mo. Nararamdaman mo, conscious ka. Ano mo pong kasunod? Sabi dito, and see Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Verse 24. And he cried and said, Father Abraham. Kilala niya po si Abraham. Kilala niya. Sabihin talagang matino isip. Buhay ka talagang conscious ka doon sa impyerno. Kilala niya si Abraham. Sino si Abraham? The father of the faith. Ibig sabihin, itong taong ito, may alam siya sa pananampalataya. Diba? Father of the faith siya eh. Kilala niya si Abraham eh. Alam niya yung pananampalataya ni Abraham. Pero hindi na tinanggap yun. Yung pananampalataya niya yun. Kaya nandiyan siya sa hell. Sabi niya, have mercy on me. Sabi niya kay Abraham. But it's too late. Doon pa siya humingi ng awa. Nasa impyerno na siya. It's too late. Doon siya nagdesisyon. Pero nagkaroon siya ng chance. Nung buhay pa siya. Makikita natin dito, once na nasa impyerno ka na, hindi ka na makakalis doon. Ito ay lugar ng matinding pagsisisi. Kung maaari lang sanang maulit, siguro iniisip niya eh, kung maaari lang sanang maulit yung buhay ko noon, na yung mga taong nagtuturo sa akin, sineryoso ko sana. Yung preaching sana, sineryoso ko. Sana tinanggap ko si Jesus ng totoo, hindi ko biniro. Yun yung mga tumatakbo sa isip ng taong ito. Ako sana sineryoso ko yung mga pangaral ni Pastor. Sana wala ako dito. At dito po nagsimula yung sunod-sunod niya na request. Unang request niya, sabi niya, padala mo dito si Lazaro. Sabi niya, send Lazarus. Yun yung una niyang request. Pero ano pang nangyari? Hindi po pwede. Sabi niya, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. Yun yung ikalawa ng request. Uhaw na siya. Sa sobrang init po doon. Sabi niya, kahit isang patak ng tubig, ano po nangyari sa kanyang ikalawang request? Hindi rin po pwede. Sabi niya, for I am tormented in this flame. Verse 25, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest the good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this between, ito na po yung sinasabi natin na hindi na pwedeng makaalis. Between us and you, there is a great gulf fixed. Fixed na po eh. Pag nandun ka na, fixed na talaga eh. So that they which would pass from hence to you cannot. Hindi ka na pwede talaga makatawid. Neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore. Ito po yung ikatlo niyang request. Nasa impyerno na, nagre-request pa eh. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Bigla siya naging soul winner. Third request, na-reject din po. Hindi rin pwede. Sabi niya, may mga kapatid ako. Sabi niya, dito, he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, may 5 akong kapatid, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.
Ayaw kong mapahamak yung 5 kong kapatid. Ano po, ipadala mo na lang po siya doon sa aking mga kapatid para sila'y mabalaan patungkol sa impyerno. No? Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. No? Kaya mahalaga po talaga yung kanina. He that had an ear, let him hear. No? Diyan po tayo nagkukulang talaga sa pakikinig. No? At yung pakikinig na yan, yung pagkukulang natin sa pakikinig, pwede nga magdala yun sa iyo sa impyerno. No? Ganyan po kaseryoso po yan. Sabi niya, and he said, 9, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Verse 31, sabi po dyan, and he said unto him, if they hear. Sino niyo po ginagamit yung hear? Ibig sabihin po kasi ng hear, kung ano po yung pakikinggan nila? Word of God yun. Kaya ang sinasabi dito, if they hear not, kung hindi nila pinakinggan yung Word of God, if they hear not Moses and prophets, neither will they be persuaded though one rose from the dead. Kahit po yung napunta sa impyerno at bumalik, walang power yun para i-convict ang isang makasalanan eh. Yun lang po talagang Word of God. No? Kaya po ang soul winning, gawin mo lang yung part mo, ibigay mo lang. Yung magliligtas, hindi ikaw. Yun yung mahirap na part yung pagliligtas, hindi na sa'yo yun. Hindi na sa'yo yun. Kaya, ayon sa Biblia, nabasa po natin, ang impyerno ay totoo. Gusto mo mang paniwalaan o hindi? Ayon sa Biblia, totoo po talaga ito. Kasi pwede mong sabihin, kung totoo ang Diyos, bakit siya gumawa ng hell? Kung mabuti ang Diyos. Sa totoo lang po, sabi ng Matthew 25:41, ang hell po, originally, ay para po sa kay Satan at sa kanyang mga demons. No? Originally, para po doon. Sa totoo lang po, yung mga angels, si Satan, wala po silang salvation eh. Pero salamat sa Panginoon, no? We are made, di ba, tayo mas mababa sa angel, pero tayo po may salvation. No? Kaya hindi na tayo lugi. Kasi minsan nagreklamo ang tao, may hell, bakit pupunta ang tao doon? Malupit ang Diyos. Hindi mo makita na ikaw na tao. Buti nga may salvation tayo eh. Pwede tayo maligtas. Kaya, mga kaibigan, ano po, kapatid, kung kayo po ay nag-aalinlangan sa inyong pong kaligtasan, tulad po na may sayo kaninang umaga, ano? Akala mo, karnal ka lang talaga. Baka minsan nalilinlang ka na eh, no? Baka hindi ka talaga karnal, ikaw talaga ay unsafe pa. No? Wala naman pong masamang i-check ang sarili. Minsan araw-araw, chine-check ko talaga eh, kasi tayong tao talaga, no? Yung pag tumingin ka sa sarili mo, magdududa ka talaga. Pag sa sarili mo tumingin, nakapagdududa talaga. Kaya, alam po natin na ang tao po ay napupunta sa impyerno dahil tinanggihan niya si Jesus. Di ba po? No? Yung kasalanan po natin, bayad na yun eh. Nung namatay si Jesus eh. Pero ang hindi po kayang patawarin, ano po, yung sin of unbelief. Yung kasalanang tanggihan mo si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas. No? Ikaw naman ang nakakaalam mo. No? Ako hindi ko makita ang puso mo. Ikaw at ang Diyos nakakaalam kung tinanggap mo na talaga siya bilang iyong sariling tagapagligtas. Kaya kaibigan, kung ikaw ay mamatay at mapunta ka sa impyerno, hindi ito nagkataon lang. Ito ay pinili mo. Pinili mo ito. Tinanggihan mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Tinuruan ka ng Bible. Pero anong ginawa mo? Hindi mo ito sineryoso. No? Kaya ngayon, sa gabi ito, kaibigan, mabigat man ang usapin tungkol sa hell, mayroon pong kaligtasan. Maaari kang maligtas bilang isang makasalanan, tanggapin mo si Jesus na iyong tagapagligtas, hindi po relihiyon, hindi po baptist, hindi katoliko,
hindi Iglesia ni Cristo, si Jesus po ang daan. Ano po? Ang tunay pong pagtanggap kay Jesus ay kasama po yung pagtalikod sa maling pananampalataya. Kaya, minsan mayroon po itulog ito na tatanggapin mo si Jesus, ibig sabihin may repentance. Repentance saan? Doon sa maling pananampalataya. Kung ano yung pinaniwalaan mo noon na pwede magligtas sa'yo, tatalimuran mo at yung pananampalataya mo kay Kristo mo ilalagay. No? At sa gabi naman po ito, ligtas ka na. Kung ligtas ka na, huwag mong makalimutan ang lugar ng impyerno kung saan ka naligtas. Sana na-imagine mo kung ano yung dinanas ng rich man na dapat nandun ka din No? Bakit po kaya mayroong Great Commission? Bakit po inutusan ang church na mag-soul winning? Kasi po meron nga pong hell. No? Ito po ay mandate sa atin na mga naligtas. Mandate, ang ibig sabihin ng mandate, di ba mandatory? Ibig sabihin required. Required po sa atin ang mag-soul winning dahil totoo ang impyerno. Sa totoo na po, kapatid, ang soul winning po, ito po ay hindi birong bagay. Maaaring sa iba, mababaw na bagay lang po yung ministry ng soul winning. Pero sana maisip mo, kung gaano kainit ang apoy sa impyerno, ganoon po kadakila ang ministry ng soul winning. Po? At kung isa ka po sa mga tapat na nagso-soul winning, linggo-linggo, ituloy mo lang. No? Hindi biro ang bagay na ginagawa mo. Totoo ang impyerno. Minsan po kasi, nag-burnout po yung, siyempre po, soul winning, ilang taon mo ginagawa, paulit-ulit. Nahihirapan ka, minsan, na-stress ka sa iyong mga sinusundo. Ang totoo lang po, naka-experience ko kaninang umaga, first time ko po, na manundo ng umaga. Manundo ng umaga. At napakahirap po. Hindi ko na po papangalanan. Meron pong dalawang tatay. Tayo, every morning sila po nanonundo. 5 area po yata yun. Bliss, sa Palasan, yung isa doon, inaakay pa nila. Ano po, ewan po, alas 5, gising na sila. 6:30 sila nag-meet up. Dalawang tatayan. Punta sa Palasan, punta sa saan, punta sa Ugong, pupunta po sa Gatid, pupunta po sa Bagong Bayan. Susunduin yung tatay ni Kenneth. Anim na area. Darating sila dito, bisa na sabi ko kanina, ayaw ko na. Pangahapon po ang sundo ko sabi ko. Kaya po, si Kenny, sabi ko, ito na susi. Ay, surrender. Ano pa, nasa kanya yung susi. Bumalik ka na ba? Kaya po, ayun po, nasa kanya. Ayun po, blessing po. Minsan po, akala natin, nasa side track po tayo talaga ng mga problema sa buhay. Pero kung makita mo yan, yung hell, maalala mo yan, dahil yung dala-dala mo Diba? Mas masipag pa yung JW, wala silang paniniwala doon. Kaya akala mo, biro lang niya, akala mo, wala nakakapansin. May kasama nga po kami, Shopee Panadero, Baker. Hindi ko na rin po papangalan kasi, kaya ayaw ko magpangalan kasi baka pagdating sa langit, wala na kayo reward. Nakuha nyo na dito. May kasama kami, ang negosyo nila, baking. Lagi mag-chat-chat yan, sasama ko. Daanan niyo ako sa kanto. Diba, nakakatawa ko, gumagawa ng paraan. Kasi napakahirap naman po na mabuhay tayo na puro excuses. Kasi lahat po ng tao may excuses. Madali po mag-excuse. Diba? Anong excuse mo? May trabaho ka? Kaya alas lahat po nung nasama, may trabaho Diba, yun nga po. May negosyo sila, baking, mahirap yun. Minsan sumasama siya, meron pa siya mga icing. Sama siya. Meron po kami kasama, teacher. Pag Monday, kasama siya. Alas 5, susunduin namin. Teacher
po yun. Teacher po yun. May trabaho, may hirap po maging teacher, alam po natin, ano? Pero ano, nakakagawa siya ng way. Kasi alam niya ito eh. Alam niya yung kapahamakan eh. Diba? Alam niya yung utos ng Panginoon sa atin eh. Pero sumasama siya faithfully every Monday. Walang excuse. Ba, meron po, ano pa ang pwede mag-excuse? Matanda ka na. Meron po kami kasama dito, 8 years old na yata eh. 8 years old na po siya. Oh. Pero sumasama po siya. Meron din pong nasama, bata. No? At apo niya, kanina may bisita galing sa place, di ba? O, sino mo akala niya ba sarili niya magagamit sa Panginoon, matanda yung naging bisita niya, bata siya. Kaya napakasarap pong mabuhay ng walang excuses. Yun po, yun po yung ibinibigay po ng salita ng Diyos na hamon sa inyo ngayong gabi. Maaaring nagsasoul winning ka noon, tumigil ka. Hindi po ako naniniwala na hindi kayo nakukonvict bumalik. Laging nasa isip niyo yun. Panginoon, pag nangyari ito, babalik po talaga ako. No? Kung paano nga eh, wala nang panahon. Ano po? Live a life of no excuses. Madali naman po talaga mag-excuse. Kaso sana huwag po tayong patalo po doon sa excuse. Hindi naman po sinabi ng Panginoon na araw-araw kang sumama. Hindi naman po, diba? Maraming po. Meron po kami mga kasama. Iba-iba nga po kasama eh. May karpintero po. Iba po. Meron po kontraktor, mayaman, mahirap. Lahat po talaga. Lahat ng klase ng tao may kita niyo po. No, kaya wala po tayong pwedeng maging excuse po talaga. Kaya kung sa gabi ito, nung parang urong sulok ka, babalik ba ang soul meaning o hindi? Wala na pong bumalik ka sa soul meaning. Yun po yung, hindi naman po itong mensahe na ito, hindi naman para i-judge kayo na, kami nagsa-soul meaning, kami ay mas maayos sa inyo. Hindi. Ang pagsama po sa soul meaning ay biyaya. Biyaya po yun kasi binibigyan ka ng lakas ng katawan eh, para makasama ka eh. So, biyaya po, hindi naman para ipagmalaki ng mga nasama na, buti kami nakasama, ikaw hindi nakasama. Hindi. Ang goal po natin, makasama po talaga tayo. So, yun po ang ating goal. Kaya kung alam mo na, sarili mo, nasama ko noon, ngayon hindi, sana makasama ulit ako. Nasa sa'yo po yan. So, kaya ang tanong ngayon, mga kapatid, in closing, ngayong gabi, ano ang ating, yung narinig ko lang din po to, yung ating Christian mileage. Ibig sabihin, di ba, pag bumili ka ng second hand na sasakyan, motor o kotse, at tinitignan yung mileage eh, kung gaano katagal na yung tinakbo. Hindi tinitignan kung anong edad yung sasakyan. Ang tinitignan, gaano yung itinakbo ng sasakyan. Para ka bang yung second hand na sasakyan na napaka-kintab, halos brand new pa, halos wala pang mileage, 5 kilometer lang ang tinakbo, halos brand new. Kasi someday, iiwan po natin itong katamang lupa eh. No? Ibuburo niyan dyan. Makikita mo, ito ba katawan kong ito ba'y nagamit? Anong mileage ng katawan ito? 5 kilometers? Kaya salamat din, nakakahamon po yung mga senior na kasama namin. Ewan ko, ilang taon na ako, 80. Pag tinignan mo yung mileage niya, wala nang bibili niya. Kasi po talagang talagang gamit na gamit po eh. Ano? Kumbaga, gusto mo, pag naman namatay ka naman, yun naman yung ganun din yung kalagayan mo. No excuses. Pakahirap eh, kasi ako rin po talaga, alam niyo naman nangyari sa akin, nagkaroon ako ng marami excuses at alam po sandali. May mga tao sila talaga, nabigyan sila ng pagkakataon, napakahirap ng kanilang buhay, ng kanilang pinagdaanan, pero nandun sila eh. Hindi tumigil yung pag-andar ng kanilang mileage. No? Kaya someday, sana, yung katawang lupa mo, iiwan mo dyan, gamit na gamit naman. Hindi naman gamit na gamit sa trabaho, sa pag-aaral, wala naman masama dun eh. No? Pero ito, yung tungkulin po natin yung soul winning, totoo yung hili, naniniwala po tayo dyan eh. No? Kaya, yun lang po, hell, it is the place where we escape from.
niligtas na tayo ng Panginoon dyan. Hindi ka nadanas. Kung paano padanasin ka ng Panginoon kahit 1 minute lang sa iyo. Salamat hindi eh. Pagkamatay mo, may langit po, may buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po Panginoon sa inyong mga